Glory to God, glory to Christ Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga sisters. Pinagpalang hapon sa iyo, Sister Ofer. Palang hapon din sa iyo, Sis Lulet, at sa ating mga naririto ngayon sa loob ng simbahan na magpupuri ngayon, mapagpalang hapon sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nanonood, pinagpalang umaga, hapon, tanghali po sa buong mundo, sa YouTube at sa Facebook. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. May Amen. baguhan po ba tayo ngayon sa araw na ito? May baguhan po ba? Para po ma-welcome natin. Amen. Praise God. Pinagpalang araw na ito, may bago tayong... Amen. Wow. Yay. Amen. Dito ka, kapatid. Welcome na welcome ka po Welcome dito ka sa namin. gawain ng ating Welcome. Panginoon, si Yahweh El Shaddai. Amen. Ka po namin. Amen. Okay. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama. Dito po tayo, welcome po natin ang ating kapatid. Sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman sa puso ng bawat isa. Siya ay manahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Ayan po sis, ipapaliwanag lang po sa iyo ni Sister Elsie ang ano ang nasumpungan mo. Good afternoon, sister. Salamat sa iyong pagdalo. Ang ibig po sabihin ng El Shaddai po is El is God. Shaddai is Almighty. God Almighty, one of the 7 covenant names given to God, the most powerful God, is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And He is the God of yesterday, today, and forever. At ang layunin po ng El Shaddai ay upang ihayag po ang kanyang mga salita, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, at higit sa lahat po ang alok niyang kaligtasan sa atin. Kaya maraming salamat sa araw na ito na pagbigyan mo kaming makasama ka. Nawa hindi ito ang una at huli, bagkus ito simula ng iyong pagdalo sa gawain. Parang pagod ka, sis. Amen. Amen, sis. Dito ka muna. Gusto ko namin interviewin. Taga saan po tayo dito sa Hong Kong? Chosen He. Sa Pinas po. Saan po sa Sino Yan, taga sa Bulacan? Bulacan. At ano pong pangalan po nila? Venus. Anong mga araw po yung mga day off nila? Miyerkules. Wow! Meron na po tayo! Membro ng ating pamilya dito sa Wednesday Group. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sana hindi po ito yung una't huli na pagdalo nyo po dito. Amen. Dire-diretso na. Amen. Umupo na po tayo. Tayo po ay makikinig mamaya ng mabuting balita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tunay nga ang ating Diyos na buhay. Amen, Sister Ophelia. Ngayon naman po ay dadako naman tayo sa ating sharing portion. Sino po ang mga pinagpala? Lahat po ba yung mga Amen. pinagpala? Amen. Taas ang Dito po tayo sa kamay. harapan. Sister maganda. Sister Lilian. Wow. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay.
Mapagpalang hapon po sa atin lahat. Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon na sa araw na ito ay binigyan pa po niya ako ng buhay para magpasalamat sa Kanya na kahit ako'y nagkukulang, ako po'y ginabayan niya. Lord, patawad po dahil hindi ko alam, dahil sa pag-iingat mo sa akin, ando doon pa rin kayo. Last Sunday po kasi, nagpunta kami ng Macau na isang sisteran dito. Meron po akong nakain na hindi maganda. Hindi ko alam kung pumasok. Nagkaroon po ako ng, alam niyo po yung naramdaman ko, parang naglilihi na mga anak, tapos masakit ang ulo. Inuwi ko po yung sarili ko. Sabi ko sa kasisteran, uwi na lang ako, hindi na ako mag-i-stay dito. Inuwi ko po sa bahay. 3 oras po sa bus. Yung bus ko mula Macau hanggang pag-uwi. Sabi ko, Lord, gabayan mo ko, wag naman akong sumpungin dito. Kasi nakakahiya. Sabi ko, kayo ang gumabay sa akin hanggang pag-uwi. Salamat sa Diyos. Hindi talaga sinumpong sa bus. At talagang nanalangin lang ako ng salmo na hindi ako na yung bang magsuka, mag-ano sa bus para hindi ako. Pero salamat sa Diyos, ginabayan niya ako. Lord, nakawag ng maluhati. Inirest ko sa bahay namin, uminom ako ng gamot, nagsalmo ako, lahat, nag-rosary. Salamat sa Diyos. Magaling na po ako ngayon. Tapos kaninang umaga, ginising pa rin niya ako ni Lord kasi kanina hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Pero salamat sa Panginoon, ginising niya ako. Lord, thank you. Sa iyo ang papurit parangal. Maraming salamat, Lord God. To God be the glory. Amen. 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 Hallelujah. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Lahat po ng panalangin natin ay dinirinig niya. Amen po ba? Amen. Basta magtiwala at maniwala tayo sa ating Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Ako din po. Ikaw Nais ko, parang pati ako maiiyak. Nais ko rin po magpasalamat sa ating Panginoon dahil nung araw po na, kailan ba yung bagyo? Thursday? Linggo ba yun? O Lunes? Basta bumagyo po sa amin sa parte po ng Pangasinan. Yun po yung pinakamalakas na bagyo. Super typhoon po siya, yung si Imong po. Doon po naglandfall sa lugar namin mismo, doon sa Pangasinan. At talagang grabe po yung nervyos namin kasi yung pamilya ko nakakonekta po sa akin. Sinabi nila na lahat po ng mga bubong, lahat ng mga kahoy nagsisipagliparan, pati mga ano. Kaya grabe po yung kaba po namin. Pero naniniwala ako na hindi po pababayaan ng ating Panginoon ang aking pamilya. Kaya ang sinabi ko po sa aking pamilya, manalangin po sila, magsalmo kung kinakailangan. Tapos ang sabi ng aking anak, Ma, yung bubong po natin lumipad na. Ang sabi sa akin. Kaya grabe po yung kaba ko. Kaya sabi ko, Lord, gabayan mo ang aking pamilya, lukuban mo sila ng iyong malabay na pakpak. Kaya parang binulong sa akin ng Panginoon na palikasin na sila, kailangan na silang lumipat ng bahay kung gano'n nangyayari. Kaya lumipat po sila ang aking pamilya doon sa kapitbahay namin sa aking kapatid kasi yung bahay po niya ay medyo mas matibay po kaysa sa bahay ko. Kaya lumipat po sila at sinabi ko sa aking anak, lumipat na kayo doon sa kapila, hayaan nyo na yung bahay kasi yung bahay nare-rebuild yun. Kaysa yung buhay nyo, wala na yan, wala nang mahahanap. Kaya iligtas nyo yung sarili nyo kung maaari. Kaya napakabuti ng ating Panginoon kasi nung natapos po yung bagyo, hindi po pala pinabayaan ni Lord ang bahay ko. Akala ko talagang back to zero ako. Sabi ko, magre-rebuild ulit ako ng bahay. Pero hindi po pinabayaan ng Panginoon, kundi yung kusina lang po yung talagang na-wash out. Kunti lang po yung wash out. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon, basta magtiwala ka sa Kanya, maniwala ka, at talagang ibibigay ng Diyos ang kaligtasan sa pamilya mo. Basta ang puso at isip mo,
Talagang nasa Kanya lang. Kaya wala pong imposible sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Sino pa po? Last na. Wala na? Okay na po. Meron. Isa pa? Oh, May sige, isa pa. Okay. Ay, ito po si Sister. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good afternoon, Holy Spirit. Good afternoon, Lord. Ako po ay nagpapatotoo at ninenervyos ako, first time ko lang. Kasi po sa 2 linggo na sumasakit ang ulo ko dahil hindi normal ang sakit ang ulo ko at hindi ako nakakatulog. Panay ang pray ko kay Lord. Sabi ni Lord sa akin, ay ipanatag mo ang loob mo, anak. Kasi nasa trabaho ako. Tsinatsagan kong pumasok sa trabaho, kaso hindi ko kaya talaga. Yung time ng Biyernes, at ang sabi yung manager ko, sabi niya, ipagpapalit mo ba yung kalusugan mo kaysa trabaho mo? Sabi niya, tumawag siya ng ambulance at dinala ako sa hospital. At ang sabi ng doktor, sinitiskan ako, in-x-ray at saka iba pa yung ginawa at sabi yung doktor wala daw akong sakit. Ngayon, ay in-incheckan ako dahil hindi ko mamulat ang mata ko at ayaw magalaw ang ulo ko. At sabi yung doktor, nung chinek ako ulit, okay ka na. Ay, hindi pa. Sabi ko, masakit ang ulo ko, doktor. Hindi ko alam ang mangyayari to. Sabi ko kasi parang mamamatay na ako. Talagang hindi ko na kaya. Sabi ni God, magtiwala ka. Puzzle lang sa buhay mo to. Alam ko matatag ka. Ngayon, umawi ka na. Sabi ng doktor, kunin mo yung gamot. Di umuwi ako. At Sabado ng umaga, hindi talaga kaya. Talagang sakit ang ulo ko, mamamatay ako. Tumawag ako sa Pilipinas. Sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko, kasi sakit ng ulo ko, hindi ko na kaya. Baka matatanggal ako sa trabaho kasi kailangan ako. Sabi ko, kaya, Lord, ikaw na ang bahala lahat. Hindi ako natatakot, sabi ko, na mawala sa mundo. Natatakot ako, Lord, na hindi makahingi sa iyo ng patawad sa mga kasalanan ko. Yun ang kinakatakutan ko dahil I believe in God. Ngayon, tumawag ako sa Pilipinas at sinabi ko sa mga kapatid ko, at ang sabi ng mga kapatid ko, kasi hindi naniniwala sa offering, yung mga patay na namatay daw ay sinapian o whatever. At hapon ng Sabado, pinakita ko ng hipag ko, mga 5:30, 6:30 na wala kaagad-agad ang sakit ang ulo ko. Sabi ko, Lord, ang bait mo, sabi ko, gumamit ka ng instrumento mo na pinagaling ako kasi sabi mo, Lord, ipanatag mong loob mo. Kaya God is a good God. Kaya lahat ang bago ay walang imposible sa Diyos. Ako'y nanalangin kaninang umaga at kagabi. Sabi ko, magpatotoo ko, Lord, yung ginawa mo. Kaso lang nahiya ako, Lord. Sabi ko, first time ko sa matagal ko ng panahon na nag-attend ng 30 years sa gawain. Ngayon lang ako first time kaya ginamit ako ni God. God is a good God. And may isa pa po akong papatotoo dahil napanaginipan ko si God, nakita ko si Jesus na ang liwaliwanag at ang cross ay may corona sa taas at si God, ang liwaliwanag niya at saka yung ulap sa gilid ay nagre-reflect yung liwanag talaga ni God. Alam mo, sabi ni Jesus Christ sa akin nung nakita niya ako, sabi niya, this is third war is coming. Sabi niya, tapos bigla siyang nawala. That's it. Thank you, Lord. I love you, Lord. Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. Ayan, magtiwala lang po tayo at manalig sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po ba'y nakahanda ng makinig? Amen! Ngayon po ay pangungunahan po tayo sa pambungad na panalangin ni Sister Josie Racho at ang Sa ating mga pananambahan, pangungunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At gagamitin ng ating Panginoon na maghahayag sa araw na ito ay ang ating si Brother By Bai. Hernani by Gonzales. Amen. Ang ating elder disciple. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Yahweh, purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, muli na kami nakatayo dito sa banal mong tahanan upang ika'y purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay o Diyos na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba kami, linisin mo ang aming mga puso, alisin ang galit, puot at kung anumang laman na nandito sa aming mga puso upang kami maging karapat-dapat na tumawag sa iyo ng Ama at tumanggap ng mga pagpapalat biyaya mo, Panginoon.
Salamat o Lord sa kapatawaran, salamat sa iyong pagmamahal sa amin, salamat sa iyong pag-ibig. Ikaw ang Diyos na tapat at tunay na dakila, Panginoon, wala kang katulad. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas namin sa iyong gawain. Nawa maparangalang ka namin, Ama, sa iyong aming gagawin, hindi ang aming mga sarili, O Diyos. Tunay kat tapat, O Diyos, kaya kami po'y patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo nawa ang aming mga prayer request. Bigyan mo ng katuparan ang lahat ng aming minimiti sa aming mga buhay. Itinataas din namin sa iyo, Ama, ang iyong sinugo na maghahayag ng iyong mabuting salita. Nawa ang mga salitang bibitawan niya ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pa siyang gamitin, i-bless ang kanyang buhay at patuloy na makapaglingkod sa iyong ubasan. Nawa, Lord, kami pong mga workers ng Wednesday Group, tinataas ko po in behalf of them, Lord, ng aming mga buhay, Panginoon. Huwag mo po kaming pabayaan malihis sa landas mo, O Diyos. Patuloy mo kaming gabayan at bigkisin ng iyong pag-ibig. Pagkaisahin mo kami sa iyong banal na espiritu upang kami po yung makapaglingkod ng tapat, Panginoon. O Diyos, ang lahat ng mga nakikinig, nanonood sa YouTube at lahat ng dumalo ngayon, i-bless mo lahat sila, Panginoon, at lalong-lalo na ang aming mga pamilyang nasa Pilipinas. Batid mo ang kanilang mga kalagayan, Lord. Lukuban mo po sila ng iyong malabay na pakpak upang sila'y ligtas, katulad ng pagliligtas mo sa amin dito sa bansang Hong Kong. Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na tanging sandigan. Kaya ngayon, inaangkin namin, Panginoon, wala kaming hinihiling wala na kaming maibabalik sa iyo, kundi ang taus-pusong pasasalamat, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama ang Inang Birhen na laging gumagabay sa amin, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. To God be the glory. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Amen! Hallelujah! Praise you, Jesus. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, God. Praise you, Jesus. Glorify your name. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify. Purihin ka, Panginoon. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pakindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pakindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lukluk
magsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay! Si El Shaddai! Lahat ba'y nakahanda na? Amen! Lahat ba'y sasamba sa ating Diyos na buhay? Amen! Amen! Kaya tayo sama-samang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen! Dito po tayo sa harapan, mga Mga dancers. dancers. Naniniwala kayo ng ating Diyos ay mahal na mahal tayo? Amen! Amen. Kaya tayo aawit at sasamba sa Kanya. Amen. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Woo! Woo! Purihin ang Diyos! Ang pag-ibig niya hindi nagbabago, dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago, dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Huwag nating isipin. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, napurihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, napurihin siyang lubos. Huwag nating isipin. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag mong iisipin. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos na Amen. buhay. Amen! Amen. Hallelujah. Patuloy po tayo nakatayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Amen. Tunay nga, Lord God, na dakila ka sa lahat. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Lord God. Inaalay namin ang aming buhay sa iyo, Lord God. Ang lahat ng aming suliranin sa aming buhay, Lord God, sa iyo lamang, Panginoon. Lord, kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwan.
Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Pagkos, lalo mo kaming iniingatan, Lord God. Saan man kami, ano man ginagawa namin, Lord God. Maging ang aming pamilya, Panginoon. Lagi kang nandyan, Panginoon. Nilulukuban mo kami, Panginoon, ng iyong malabay na pakpak. Hallelujah, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Aawitan, Panginoon. Dahil dakila ka sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kahit
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. To the hills you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain none, they just could not understand. You must own some work was done to the cruelty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw ay pinupuri namin, pinasalamatan ka namin sa buhay na kaloob mo sa amin. Muli, narito po ang Wednesday Group. Pagpalain mo po ang kanila pong patuloy na pagdalo sa iyong gawain, patuloy sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga salita mo na aming pagdinilayan ngayon, o bigay kalakasan, kalusugan, katatagan sa aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong lingkod na mandaluyan ng iyong salita. Ganoon po, pagpalain mo ang marating nito sa YouTube, sa Facebook, o saan man sila na makakausap mo, Lord. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng gawain ito sa simulang sa matapos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwas sa pagdating niya. Nangagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, naiwasan na. Tayo ay tutulungan na.
at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. God is good. all the time. All the time. God is good. Yan, taas ang kamay. Yan. Alam mo, pag taas mo ang kamay mo, parang ang pakiramdam mo, maluwag ang iyong pakiramdam. Parang may power na lumalabas. Bakit anong tawa mo dyan? Anong power yun? Okay. Ang atin pong topic ngayon, there are 7 things that the Lord hates. Alamin natin, ano ba yung bagay na kinagagalitan ng Panginoon? No? Ang Diyos nagagalit din, bagamat siya Diyos ng pag-ibig, pero pag nilabag mo yung kautusan niya, mayroon kang kaukulang parusa. Okay, narito po yung 7 bagay na nagagalit ang Diyos. Ang atin pong salita ng Diyos are reading from the book of Proverbs 6, verse 16 up to 17. Ganito ang sinasabi, there are 7 things that the Lord hates and cannot tolerate: a proud look, a lying tongue, hands that kill innocent people, a mind that think up wicked plans, feet that hurry up to do evil, a witness who tells one lie after another, and someone who stirs up trouble among friends. Sabi sa ating sariling wika, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at ang mga pumapatay sa walang kasalanan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taas ang kamay, tayo po'y umawit sa Panginoon. Amen. Palapakan natin si Lord. Yung mga nagmamahal sa Diyos, hindi gumagawa ng mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Amen. So, magsiupo po tayo at diretso na tayo sa ating pong aralin. No? May mga half hour na lang tayo. Ano ang sinasabi sa ating yung ating pagninilay ngayon?
tandaan nyo lagi, pag sinabing aralin, tayong lahat nag-aaral. No? So, there are 7 things that Lord hates, that the Lord hates. Itong 7 bagay na kinasusuklaman at kinamumuhian ng Diyos, ito po yon, mga kapatid. Dito po sa ating verse ay ang verse 16, 17. Tingnan nyo yung sinasabi dito ha. No? The 7 things that the Lord hates are detailed in Proverbs 6. They are a proud look. Ano yung proud look? Mayabang. Ayaw ng Diyos ng taong mayabang. No? Ang Diyos gusto niya yung mga mapagpakumbaba. Kaya sabi ni Lord, tinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kanyang kalaban ang mga mayayabang. Amen? Sabi dito, yung they are a proud look, number 2, lying tongues, yung mga sinungaling, yung mga fake news, yung mga lahat ng gumagawa ng fake news, makukulong po lahat yan. May batas na po ngayon yun. Ha? Yung mga nagsasalita ng hindi tama, no? Mga sinungaling, binabaliktad nila ang katotohanan. No? Sana walang gulo ang mundo kung wala yung mga sinungaling na yan. No? Sana walang biktima ang mga babae kung hindi sinungaling yung mga lalaki. Exempted ako doon. Alam mo kung bakit? Ito naman kayo mga babae, pabula naman kayo. Sabi ng lalaki, pag sagutin mo lang ako, lahat ng simbahan, pakakasalan kita. Sabi naman ng babae, talaga? O nagpabula naman. Tapos sabi, alam mo, pag sinagot mo ako, susungkitin ko ang mga bituin at ikukwintas ko sa iyo. Ito naman babae, talaga? Oo. Oh, nung mabuntis ka, mahal ka pa ba ng asawa mo? Nung magkaanak ka na, lusyang ka na. Dati, amoy baby oil ka. Nung matagal na, amoy bagyo oil ka na. Amen? O, dumating si lalaki, lasing. Nagbunga nga yung babae. Sinuntok ng lalaki yung mata. Marami siya nakitang estrella. Bituin. Ang sabi niya, thank you Lord, Panginoon, salamat sa tagal ng panahon ng pagsasama namin ng asawa ko, tinupad niya ang pangako niya mga bituin. Amen? Ayon. Huwag kayo basta-basta. Okay. Yung lying tongues, yan, yung pong mga scammer, napakagaling po ang mga bibig niyan. No? Hindi lang yung mga scammer, pati yung mga manluluko. Pinapangako yung buwan, pinapangako yung langit, lahat pinapangako na. Okay? Tandaan ninyo, ang taong totoo, least talk, least mistake, no talk, no mistake. Ang taong totoo, kunti lang sinasabi, pero paninindigan niya yung sinasabi niya. Amen? Okay. Ito pang mga lying tongues, pag na-corner mo, ang sinasagot nila ay, nakalimutan ko. Sinabi ko ba yon? O, kunwari, mayroon silang sakit sa amnesia. Di ba? Pero alam nila yon. Amen? Lalo yung mga nangungutang, pag siningil mo, sila pang galit. Magagalit kayo, bahala kayo. Basta, sasabihin ko ang totoo. Okay, yan, kinamumuhian ng Diyos yan lying tongues, hands, the shed, innocent blood. Yung mga walang inosenteng tao, pinapatay mo at pinatay mo. Kahit gaano katagal yung kaso na yan, lilitaw yan. Dahil wala pong nalilihim sa Diyos, lahat ay lantad sa paningin ng Diyos. Ang mga taong inosente na pinatay mo at pinapapatay mo,
Akala nila yung mga pinapatay nila sa sabong, akala nila tapos na. Pero hindi. Tandaan yun, sinabi ni Yahweh kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Kasi di ba pinatay ni Cain si Abel? Bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng kapatid ko? Ba? Pati ang Diyos, pilosopo. Ha? Ano sabi ni Yahweh? Hindi mo ba alam na ang dugo ni Abel ay humihingi ng justice, katarungan? Na? O ano pa ang kinamumuyan ng Panginoon? Ha? Heart that devises wicked plan. Heart. Ha? Yung puso natin. Hindi po tayo makatago. Kasi ang puso ng tao, yun ang number one target ni Lord. Tinitingnan niya. Ano bang laman ng puso mo? Kaya yung mga plano mo, alam ng Diyos yun. Ha? Pero pag ang plano mo ay katulad ng plano ng Diyos, magtatagumpay ka kasi gusto ni Lord. Sabi ni Lord, gusto ko happy ka. Gusto ko maging masaya ka. No? Pero, kung ang mga plano mo sa buhay ay hindi kalooban ng Diyos, kahit lumuha ka ng dugo, hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Amen? Okay. Feet that are swift to run to evil. Yung mga taong ang bilis pag gumawa ng kasamaan. Pag gumawa ng kabutihan, laging, next time. Pag gumawa ng kabutihan, sa susunod na lang. Ha? Sabi ng isa, Brother Bay, ang hirap talaga akayin ng tao ngayon. Bakit? Pag inakay mo sa prayer meeting, daming dahilan, busy sila. Next time, sa susunod na lang. Ha? Pag inanyaya mo sa prayer meeting, daming dahilan. Sabi ko, anyaya mo sa prayer eating. Ha? Kahit hindi mo anyayahan, dadalo yan. Pati aso, kasama yan. Ha? Ano yung prayer eating? Kainan. Ha? Pag inanyayahan mo patungkol sa gawain ng Panginoon, ang daming dahilan. Pag inanyayahan mo tungkol sa handaan, nako. Lahat yun. Amen? Pag inanyayahan mo tungkol sa kasiyahan, kaligayahan, pag inanyayahan mo tungkol sa simbahan, ang daming dahilan. Pag inanyayahan mo tungkol doon, sa gimmick, tungkol doon. Kaya nakakalungkot, pag mahal na araw, sa halip na mga tao ay mangingimi at magdasal dahil si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan, anong ginawa ng mga tao? Mainit. Sa Pilipinas, lahat ng tao, punong-puno ang mga beaches, ang mga punong-puno yan. Ha? Nag-ano sila. Sa halip, dumalo tungkol sa kabanalan, scouting, ano tag nun? Yung party-party. No? Yung mga, magkunta tayo swimming ngayon, mahal na araw. Uy, alika pre, inuman tayo doon sa bundok. Akit tayo sa bundok. Akala mo naman magdasal. Ang dala pala, mga alak. O pre, saan ka? Ay, walang pasok ngayon kasi mahal na araw. Pre, maghanap ka ng lugar. Magkuhan tayo, happy-happy tayo, get together. No? Kaya tingnan ninyo, pagdating ng mahal na araw, yung Baguio, punong-puno po yan. Tagaytay, punong-puno po yan. Yung Boracay, punong-puno po yan. Yung lahat ng mga beach resort sa buong Pilipinas, punong-puno po ng tao. Sino lang? Yung nasa simbahan. Yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos na kinikilala natin si Kristo'y namatay dahil inialay niya ang buhay niya para sa ating mga makasalanan. Amen? Amen po ba? Okay. Tapos sinabi pa niya dito, false witness. Yung pong mga sinungaling ng pagsaksi. No? Tapos nagsaksi ka, tapos bawiin mo. Bakit binawi mo? Kasi binigyan ka ng pera. Dapat, hindi na ikwan yung mga binabawi yung kanilang yung kanilang salaysay. Dapat ipakain sa sa tigri. No? Amen? Tandaan mo, no magsalaysay ka, may kalayaan ka. Hindi ka naman pinilit na magsalaysay ka.
At sa pagsalaysay mo, para matiyak na totoo yung iyong pagsaksi, pinapapatong ng hukom ang iyong kamay sa Biblia. Amen? So, ito pa ang kinamumuhian ng Diyos, who pours out lie in ones who should discord among brethren according to the New International Version. No? Ito po yung naglulubid ng buhangin. Oo, sabi sa Batangas, paano malubid yung buhangin? Alam mo yung naglulubid ng buhangin, yung iniimbento yung sinasabi niya. Matalino. Bakit may matalino ka? Sabi ng demonyo, ito sabihin mo ha. Ang demonyo, number 1 director din yan. Dinidirect ka niya, itong sasabihin mo. Tingnan mo mga abogado, laging sinasabi not guilty. Walang abogado na hindi nagsabi not guilty. Amen? Puro not guilty. Kasi walang abogadong magtanggol sa iyo pag inamin mo. Amen po ba? At tuturuan kanila kung ano isagot mo, kung ano ang sasabihin mo. Amen? Kaya nung kumuha ako ng abogado, ako na nag-abogado sa sarili ko. Alam mo, sinabi ng abogado, wag mo sabihin na guilty ka. Hindi sabi ko, guilty ako. O doon sa hukuman, sinabi ko, guilty or not guilty? Sabi ko, guilty. Magbabayad ako. Bayaran ko niya ng hulugan. O, natawa yung yung judge. Yung judge, tawa ng tawa. Ngayon lang ako nakarinig na inamin mong guilty ka. O, binayaran ko 3 taon. Samantalang hindi ko utang yon, hiniram lang sa akin yung black check. Yan yung nagnegosyo ako noon ng damit. Kaya ayaw ko na ng damit, utangin Lahat ng mga, pag mayroon kang butik, may butik ako dati butik, halos lahat ng papasok, magkano to, pwede ba? Sa next kwan, sa sahod, tapos na yung sahod, naubos na yung sahod, wala pa rin. Mahirap talaga magnegosyo ng damit. Pagkain, okay pa. Restaurant, mga convenience store, yun ang inain ngayon. Bakit? Pabalik-balik ang tao at walang utang doon. Kasi pag sinabi yung utang yung kakainin ko, hindi ka bibigyan ng tindira. Amen? Ayon. Itong mga naglulubid ng kasinungalingan, may nag-uudyok sa kanila yan. Devil o demonyo. Pag ang demonyo ang nag-ari sa puso mo, araw-araw, tuturuan kanya magsinungaling dahil ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Inyo pong mababasa yan sa John 8:44. Kung nagsinungaling na siya, likas na sa kanya sapagkat siya'y ama ng kasinungalingan. Siya po si Satanas. Amen? Amen po ba? Alam mo, pag ikaw'y babae, nagloko yung asawa mo, pag umamin, pinapatawad mo. Ay may nagturo na pilosopo. Ang batas ngayon, Brad, mga lalaki, 13 na ang utos nung unang panahon. Kuwan na yun, 10 lang yan. Mayroon doon isang utos 11 na. Ano yung 11? Pag nahuli ka, huwag kang umamin. Pag nahuli ka, huwag kang umamin. Tingnan mo, samantalang, pag ikay nagkamali, nagkasala, pag inamin mo, humingi ka ng tawad, patatawarin ka, mga kapatid ko, kay El Shaddai. Amen? Okay, ito na. Number 1, what are the things God says He hates in the Bible? He describes as despicable, unabominable. We have seen, ito na,
Nakikita na, we have seen that God hates, number one, idolatry. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Bukod doon sa kinasuklaman ng Diyos, ito naman ay susuklaman ng Diyos yung mga na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ano yung Diyos-Diyusan? Una, pag pinagpalit mo ang Diyos sa hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan yan. Kasi iisa lang ang Diyos. Sabi ni Lord, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang puso mo. Yun ang Diyos-Diyusan. Nakita ng mga born again, puro santo. Ano bang kinalaman ng santo doon? Baka pag namatay ka, hindi ka magiging santo eh. Kung nasaan ang puso mo, kahit yung asawa mo, kung ginawa mo ng Diyos-Diyusan yan, ginawa mo na siyang priority kaysa Panginoon, Diyos-Diyusan mo yung asawa mo. Kung yung pera mo, trabaho mo, wala ka ng panahon sa Diyos dahil gusto mo magtrabaho at mahal na mahal mo ang trabaho kaysa Panginoon, Diyos-Diyusan mo yung trabaho mo. Kung yung sasakyan mo, na ayaw mong pahipo, alam mo, noong 1994, nagtutok ako. Kabibili ko lang noon ng Nissan Patrol. Ay, sus, kaganda noon eh. Pang luxurious car yun eh. Habang nagtutok ako, yung aking isip, wala doon sa tinutok ko. Nakita ko yung sasakyan ko, inaaligiran ng mga bata. Tinawag ko yung Marshal, Marshal, ka! Bantayan mo yung sasakyan. Diyos-Diyusan ko pala yun. O anong ginawa ng Panginoon? Binawi niya. Lahat ng Diyos-Diyusan ay aalisin ng Diyos. Gusto ng Diyos, ikaw ang maging Diyos lamang niya. Kung ang iyong puso natuon sa pera, Diyos-Diyusan mo yung pera. Lahat ng bagay na nakakaagaw sa Diyos, Diyos-Diyusan po yun. Ang tawag po niyan ay idolatry. Number 2, sexual immorality. May asawa ka naghihintay sa Pilipinas. Tapos nagbo-boyfriend ka ng mga ibang lahi. Akala mo ba di ka nakikita ng Diyos? Amen? Walang nalilihim sa Diyos. No? Noong nandun ako sa Singapore, nagalit sa akin yung kwan kasi sabi niya, brother, anong gagawin ko? Ang akin pong unit sa Singapore, pag dumating yung pamangking kong artista, may dala siyang boyfriend na artista din, doon sila nagkukuhan sa aking unit. Ay, may asawa yung lalaki, may asawa rin yung babae. Sabihin mo, baka magalit sa akin. Hindi na bali kung magalit sa iyo. Huwag lang magalit ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Mali yan. Amen? Ano pang meaning ng sexual immorality? Yung mga mahilig ka sa mundo, gusto mo lagi manood ng mga kung ano dapat mapanood. Pagkatapos, punta ka sa mga diskuhan. Alam mo ang diskuhan? Lugar ng mga taong discontented sa buhay. Hindi sila masaya. Bakit? May hinahanap-hanap sila. Yung kalaswaan. O ano yon? Disco. Discontented. Yung mga hindi... Kay El Shaddai na, sapat na yan. Dito kayong mga nandito kay El Shaddai, wala na kayong hahanap-hanapin pa, mga kapatid ko kay El Shaddai. Pag sumayaw kayo dito, may inaawit na dito, sagad-sagaran na. Sagad-sagaran na ang ligaya. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen! And number 3, injustice. Ayaw po ng Panginoon ng walang hustisya. Lahat ng bagay, God is a God of justice. And number 4,
hypocrisy, yung mga plastic na mga tao. Di ba ang Iskriba at Parsiya, sinabi ng Panginoon, hypocrites, mapagpaimbabaw kayo. Kunwari kayo mga banal, pero kayo ay mga makakasalanan. Ano yung taong hypocrites? Plastic. Kunwari nakangiti, pagtalikod nakangiwi. Ay, sister, I love you with the love of the Lord. Pagyakap, baho-bahon mo yun. Amen? Alam mo, ang tao makikita mo kung hypocrites eh. Sa ngiti lang, ngiting aso. Hi. Ang totoong ngiti, talagang kumikislap ang mga mata. Amen po ba? Amen! Pride, yung mga pride, kinasusuklaman din ng Diyos yun. Yung mga mataas ang ego. Yung mga taong ma-pride, hindi marunong umamin sa pagkakamali. Yung mga taong ma-pride, hindi marunong humingi ng tawad at hindi marunong magpatawad. Yun yung mga taong ma-pride. At yung mga taong ma-pride, ayaw nilang masapawan sila. Gusto nila sila lagi sa pedestal. Gusto nila lagi silang maganda, sila ang mayaman, sila lahat. Amen? Ayaw ng Diyos yun. And number 6, ano yun? Sabi dito yung masamang pag-iisip. Yung masamang pag-iisip, hindi rin pala, yun. Yung mahilig ka ang tawag noon, mahilig ka maghinala. Halimbawa, nagkasabay kami ni isang sister. Nakita mo kami na tumawid, nagkasabay. Sasabihin mo, naku, kawawa naman ang asawa nito sa Pilipinas. Tingnan mo, hindi mo alam nagkasabay lang yon. Naghinala ka na. Amen? Uy, nag-uusap, nagkape kami doon sa Starbucks. Nakita ako, may bagong girlfriend si Brother Pai. May bagong, nanghinala ka na naman. Alam mo, yung mga tao mapaghinala, hindi po sila tatanggap ng himala. Alam mo kung bakit? Magkahawig yan. Hinala, himala. Kung gusto mo tumanggap ng himala, alis hinala. Sabi in chick ni, paano ako tanggap himala? Alis ikaw hinala. Pag inalis mo yung panghihinala mo, gagawa ang Diyos ng paraan para gagawa siya ng himala sa buhay mo. Amen? Woo! Amen! Number 2, why it's 7 so important to God? Kanina, 7 things na kuha ng Panginoon, susuklaman niya. Ngayon, yung number 1, what are the things God says He hates in the Bible? Yun na po yung 7 na kasama din yung mga adultery, mga pride. Ito naman, kasi ang 7, laging may meaning kay Lord yan. 7 things na kinagagalit niya. Ngayon naman, why is 7 so important to God? Okay. Alamin natin ang kasaysayan ng mundo. Bakit? Sabi dito, why is 7 so important to God? In biblical numerology, numerology symbolize completion or perfection. It is said that God created the world in 6 days and rested on the 7 days. So ang kahulugan ng 7, bakit importante kay Lord? Nilikha niya ang buong mundo sa ika-6 na araw, sa ika-7 araw na mahinga ang Diyos. Kung yung kotse kailangan magpahinga, ikaw tao, ano ka? Kayo mga taong walang pahinga,
Yung mga tao mahilig sa overtime, wala naman nakasulat sa Bible yung salitang overtime. Sabi ng Diyos, ang araw gawin yung pagtatrabaho. Ang gabi gawin yung magpapahinga kayo. Because God is a balanced God. Amen? Okay. Number 3, what does God say about 7 times? O, tingnan nyo, 7 na naman ha. 7 times. Saan mo matatagpuan yun? The Gospel. Then Peter came up and said to him, Lord, how often shall my brother sins against me, and I forgive him? As many as 7 times. Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wishes to settle account with the servant. O, anong sinabi naman doon ni Pedro? Nagtanong kay Panginoon, ilang bisis ko ba patawarin yung kapatid ko na nagpaulit-ulit nagkasala? 7 bisis ko ba? Kasi mahalaga po yun. Kahit sa Panginoon, nung panahon nila ni Pedro, mahalaga yung 7. No? 7 bisis po ba? Ito na, sinagot na siya ng Panginoon. Pedro, sinasabi ko sa iyo, hindi ko sinasabi sa iyo 7 beses. 70 ulit pa. 70 times 70. Ibig sabihin, pagtungkol sa pagpapatawad, wala nang bilang doon ng 7. 70 at 70. Kaya ang kapatawaran napakahaba. Kaya yung mga tao mapagmahal sa Diyos, mahaba ang pasensya. Hindi niya sinasabing, pag umulit ka na, ha? Binibigyan na ng tao. Huwag mo na ulitin yan. Pag inulit mo yan, lagot ka sa akin. No? Hindi, Panginoon. Kahit si Pedro, 3 bisis na siya itinatwa. Pero sinabi pa rin ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord. Okay. Do you love me? Yes, Lord. Pangatlo, do you love me? Umiyak na si Peter. Lord, why? Bakit tinatanong mo pa yan? Kailangan pang memorize. Sabi ni Jesus, tandaan mo, Peter, 3 bisis mo akong kinatutwa, kaya 3 bisis rin kitang tinanong. Bawi-bawi lang yan. Amen? O, ito na. Panghuli. Panghuli na tayo, ha? O, yan. What are the last 7 word of Jesus? Kung doon sa sinabi niya, 7 bagay ang kinasusuklaman niya, sa huling 7 last word, 7 bisis din niya, kaya mayroon tayong 7 last word. Ha? Awitin natin mamaya yung Lord, I lift your name on high. Yun, ha? Mamaya, kasi you came from heaven to earth to show the way. O yan, ito. What are the last 7 word of Jesus? The 7 saying, number 1, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang number 1. Number 2, today shall thou be with me in paradise. Ngayon din, sabi niya kay Demas, sabi ni Demas, ni Hestas, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo, pati kami. Sabi naman ni Demas, Hestas, ikaw at ako dapat ipako sa krus. Huwag mong sabihin yan sa Panginoon dahil wala siyang kasalanan. Tayo ay nagkasala, dapat lang na ipako tayo sa krus. Sabay sabi nung magnanakaw si Demas, Lord, pag nasa paraiso ka na, isama mo naman ako. Anong sabi ni Jesus? Now na, isasama kita sa paradise. Actually, ang sagot dapat ni Jesus doon, after the resurrection. Pero hindi na, kuwan Panginoon, magaling itong magnanakaw na ito. Ang magnanakaw, siya pa rin ang unang nagnakaw ng kaligtasan. Okay, number 3. Number 3 sa 7, last word ni Lord,
Woman, behold thy son, behold thy mother. Yan yung tatlong wika. Ina, narito ang iyong anak. Tinutukoy niya si Mama Mary. Kaya lahat nagsitakbo ang mga alagad, si Juan lang ang naiwan sa paanan ng krus. Sabi niya, woman, behold, ito ang iyong anak. Tapos sinabi ni Jesus, son, behold, thy mother. Ito ang iyong ina. Kaya, yung pagtulog ni John the Beloved sa dibdib ni Jesus, may kwan yun. Hindi pwede iwanan mo yung nanay mo sa hindi nagmamahal. Kaya nakapreserve talaga yun na si Juan ay iwanan ni Jesus ng kanyang ina. Amen? And number 4, my God, why hast thou forsaken me? Yung pang-apat, sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nung time na yon, na si Jesus ipinako, hindi naman siya Diyos, siya tao. 100% ng tao, nasaktan, nahirapan. No? Kaya sinabi ni Lord, bakit mo ako pinabayaan? And number 5, I thirst, ako'y nauuhaw. Bilang tao, tandaan nyo si Kristo nung ipako sa krus, sa Christology, 100% na si Kristo ay tao, 100% na si Kristo ay Diyos. No? Nung si Kristo ay muling nabuhay, hindi na siya tao yon. Iyan na yung pagkanyang pagka-Diyos. Bumalik na siya sa kanyang pagka-Diyos. Okay? Number 6, it is finished. Tapos. Hindi gumawa ang Diyos ng utang. At hindi siya gumawa ng pauna. Sabi ni Lord, it is finished, bayad na kayo. Bakit? Sinabi ni Lord, yung dugo ko sa krus ng Kalbaryo, siyang kabayaran ng inyong mga kasalanan. Tapos na lahat. Niligtas ko na kayo. Amen? And number 7, Father, into thy hands I command my spirit. Pagkatapos na malagutan ng hininga si Kristo, hinabilin niya ang kanyang espiritu sa Ama. At doon napapasok yung Santatlo, Trinity, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. At nung si Kristo ay muling nabuhay, after 40 days bago siya umakyat, sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayo malungkot sa pag-akyat ko. Kasi kung hindi ako akyat, hindi bababa sa inyo ang Espiritu Santo na maging gabay ninyo habang kayo'y nabubuhay. Kaya tayo ngayon, ang panahon natin, this is the time of the Holy Spirit. Hindi natin nakikita, but the Holy Spirit is with you because you are the temple and me of the Holy Spirit. Kaya nandito ka, may panahon ka, hindi mo pinagpapalit ang Panginoon, ang day-off mo, inuna mo si Lord because the Holy Spirit is upon you. Okay, magsitayo tayong lahat. Itaas sa mga kamay. At tunay nga na si Jesus ay muling nabuhay. Hallelujah. Yes, O Lord. Napakamahal mo, Lord, ang tao. There are 9 planets in this world. Pero ang planetang Earth, dito ka bumaba. You came from heaven to earth to show the way. Para ipakita sa mga taong nilikha mo at dito mo inilagay ang tao sa planetang Earth. Inayos mo ang planetang ito. Binalance mo. Sa ika-6 na araw, nilikha mo ang lahat ng bagay at sa ka-7 araw, ikaw ay namahinga. And thank God, isa kami doon sa nabiyayaan ng buhay na kaloob mo. Kaya salamat, Lord. I-bless mo po ang mga kapatid naming nanonood sa Facebook o sa YouTube, maging ang mga nandito ngayon sa St. Joseph Parish Church, ang Wednesday group. Pagpalain mo po ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga handog, ang kanilang mga pangangailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Pasalamatan.
Asalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ay 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maayon. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako'y kayo maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay makalyon, ahas na mawagsik, di ka maano sa mga serpentidlong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y parararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at ang nakatitiyak ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palagapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali, ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. We see you next Wednesday and see you tomorrow.